Good morning. This is our verse for today. John chapter 14 verse 26. I am reading the King James Version. But the Comforter, who is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things into remembrance, whatsoever I have said to you. Subalit, ang mag-aaliw na ang banal na Espiritu na ipapadala sa Ama ang aking pangalan ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Itong verse for today is speaking about the apostles who were talking to Jesus Christ before he was crucified. And he knows that the scripture will be fulfilled. Mapapansin nyo, sinabi rito na ang mag-aaliw at na ang banal na Espiritu ay ipapadala ng Ama sa aking pangalan. Take note sa kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin dahil maikli lang po itong verse for today natin. Una, manalangin po tayo. Ganito po, sumabay lang po kayo sa akin kung paano ko dinadasal to, gawin yung dasal ito. This is a suggested prayer, hindi to ritual. Kailangan natin sa araw na ito, very urgent, ang power ng Holy Spirit through the name and blood and resurrection of Jesus Christ. Tayo manalangin. Father God, fill me with your Holy Spirit. Teach me, Holy Spirit. Protect me, Holy Spirit. All of this in Jesus Christ's name. Seal it with the blood of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, salamat po. Nag-pray kayo kasama ko. Napakaikli. Fill me with the Holy Spirit. Teach me with the Holy Spirit. Protect me with the Holy Spirit. Lahat in the name of Jesus Christ. Noong si Jesus Christ ay nagsalita sa mga alagad niya, sinabi rin niya to sa kanyang mga disciples. Lalo na nung panahon ng Acts chapter 2 verse 4, ang sabi doon sa mga early believers nung yung example ng paano sila na puno ng Holy Spirit o how they were filled with the Holy Spirit. Ganito po pagkasabi sa English. All of them are filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other languages as the Spirit enabled them. Isipin mo, wala silang training, nagkaroon sila ng ability to speak in other language. Yung iba acquired talent. Pero sometimes, o madalas, nakakapagsalita sila ng mga foreign languages. Kagaya ko, hindi naman ako nag-aral sa Bible School ng Greek at Hebrew, pero nakakaintindi ako kahit papano. Mga kapatid, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, merong acquired, merong talent, pero kadalasan, yung bigay ng Holy Spirit, hindi acquired. Matututunan mo, magugulat ka. Sabi rito, sa Acts chapter 2, isang demo. Sabi nila, ganito ang pagkasabi. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila na sabihin. Isa sa mga pinakamahirap na Ingles sa Biblia ay yung tinatawag na Elizabethan English, yung ginagamit sa King James Version.
at sa Douay-Rheims version ng Roman Catholic Church. Hindi sapat yung natutunan mo sa school pag nag-aral ka ng Bible languages. Kasi ang pinaka-delikado doon ay yung meaning, spiritual and physical. And physical, spiritual. Mahirap ma-discern yan kung wala kang Holy Spirit. Pangalawa, protection. Pag napuno ka na ng Holy Spirit, hindi ka niyan ilalagay sa alanganin. Diyos yan eh, Holy Spirit of God. Poprotektahan ka niya kung saan ka dapat ilagay. Sabi rito, sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also after ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is your earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Dahil kay Kristo kaya, napakinggan din ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa Kanya, kayo rin ay nanampalataya at tinatakan ng pangakong banal na Espiritu. Ang Espiritu ang katibayan sa ating pamana hanggang sa makamtan ang pangako, para ito sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, binibigyan tayo ng proteksyon ng Holy Spirit. Binabantayan niya ang ating pananampalataya. Kung totoong tinanggap mo siya at hinubad mo ang iyong lumang pagkatao. Well, wala naman naging perfect na tao. Lahat tayo may mga kahinaan, may mga, what do you call this? Strength, weakness, and strength. Kaya, wag natin ilalagay sa atin yung puro head knowledge. Puro kung ano lang nakita sa talata without applying. Kaya mga kapatid, isa sa kagandahan, pagkausap mo ang Holy Spirit, pag siya nangusap sa'yo, huwag mong tanggihan kasi hindi mo kaya mag-isa. Ulitin ko sa inyo, kung wala tayong Kristo, wala. Isa pang dahilan, yung teach me. Pag tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa ating kahinaan, kagaya ng sinabi ko, pakinggan niyo itong Romans chapter 8 verse 26. Babasahin ko. Likewise, the Spirit also helps our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sa ganung paraan, tumutulong din ang Espiritu ng Diyos sa ating kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung paano tayo dapat manalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan sa atin ng mga daing na hindi maipahayag na mga daing. Naranasan niyo ba yung parang blanco kayo? Whether may problema ka o wala, para kang blanco. Hindi mo masabi sa Diyos kung ano yung dapat mong sasabihin. Minsan natataranta ka. Naalala mo ba nung ikaw pa ay hindi pa Kristiyano? Nung hindi mo pa nakilala si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas na nasusulat sa Biblia. Alam niyo kung ano? Yun yung mga salita ang hindi mo masalita. Insider talagang na trauma ka na. O minsan tarantan-taranta ka na, hindi mo alam ang gagawin. Alam niyo kung ano? Ang Holy Spirit mangungusap sa iyo
Minsan hindi mo may paliwanag paano mo nasabi yun. Minsan hindi mo rin may paliwanag paano mo naintindihan yun. Minsan hindi mo alam pag nakikihabilo ka sa tao, alam mo kung siya'y totoo o hindi. But I'm not saying dapat maging paranoid. Mag-iisip ka na ng mali ng iba. Paranoia na yun, sakit na sa utak yun. Maging maingat sa discernment ng Holy Spirit. Baka maging holy than thou ka rin naman pala. No, ingat. Mayroong mga tao holy than you eh. May mga tao pag dumaing ka ng iyong tampo, ayaw tanggapin. Nagpapakabanal, imbis na mag-sorry doon sa taong nagtampo, ay nagmamalaki pa. Mayroon namang ibang tao, nagtatampo, wala naman sa katwiran. Sabi, hindi daw namin pinapansin. May mga ganun eh. Hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya tinakamusta. Pero ang totoo nun, may naitulong ka na, masama ka pa. Huwag kayong manunumbat, huwag din kayo magpasumbat. Ang mga taong ganyan ay hindi talaga giver, hindi sila nagke-care sa kapwa. Puro display. Mag-ingat po tayo sa mga taong ganyan na walang Holy Spirit. Kung kayo ay may Holy Spirit, madidiscern nyo ang mali at saka tama. Ako sa edad kong to, na pagiging senior, dapat nag-grow up na tayo. Huwag tayo mag-concentrate sa negativities. Always positive. You must be an optimist. Why? Sa pangalan ni Jesus. Kaya ulitin natin, ako'y nag-pray kanina. Ulitin ko para dun sa nakakita ng live broadcast na to. Holy Spirit, fill me, teach me, protect me in Jesus Christ's name. Amen. Bye-bye. God bless.